Kinuha ko ang unang pwesto sa buong eskwelahan mula kay Song Sinyaw. Kinabukasan, biglang lumapit ang nanay niya dala ang resulta ng DNA test. Para kunin ako pabalik sa kanilang bahay. Maligayang pagdating sa bahay, senyorita. Alika. Nancy, nagtiis ka talaga ng hirap sa labas nitong mga nakaraang taon. Simula ngayon, kalimutan mo muna ang pag-aaral at mag-focus ka na maging tunay na anak ng pamilyang Song, okay? Narinig ko ang usapan ni Song Sinyaw, Song Guangyao at Mamanong kaarawan ni Lolo. Kakatapos ko mag-estima ng resulta ng pagsusulit sa kolehiyo. Sinyaw, narinig ko na sa selebrasyon ngayon, ipapakita ng lolo ang mga score mo at nilunyan si sa harap ng lahat. Kung sino ang mas mataas, siya ang magiging susunod na tagapagmana ng pamilyang Song. Tutube ayon. Kung hindi lang nalaman ni Lolo na si Lunyansi ang kid na yon, ay ang nawawalang anak ni Mama, kailangan niya itong pauwi. Ang posisyon ng tagapagmana dapat ay sakin. Narinig ka o magaling makaral si Lunyansi di ka nakalala? Tapos na yun. Isang taon nang nasa bahay si Mama kasama si Lunyansi sa paglulustay ng pera, sinira na niya ang pag-aral nito. Isang kid na kulelat sa kles. Anong ipanlalaban niya sa kin bilang tagapagmana? Si Lunyansi, lahat ng hirap naranasan na niya sa labas. Gustong-gusto niya ng pagmamahal ng ina, alam mo naman yun di ba? Basta si Emargu ay kumindat lang. Hindi ba parang aso lang siya na ginagawang tanga? Baka nga si Lunyansi ay nananaginip pa rin tungkol sa pagiging tunay na tagapagmana ng pamilya Song. Vala piazi ang giz. Pero ma, hindi sapat na pababain lang ang grades ni Lunyansi. Kailangan palabasin siya sa bahay ngayong araw. Pabalikin siya sa kanilang probinsya. Sinyaw. Si Lunyanzi ay wala ng banta sa pagiging tagapagmana mo. Bakit kailangan mo pang? Sino ang nagampasang kalbanan AKO? Gusto ko lang siyang makitang talunan at walang nagpapanik, tuluyang nawawala sa sarili. Mawawala ang lahat. Malika, Song Sinyaw. Salamat sa iyo at kay nanay sa paglaro ng palabas na pumuno sa kakulangan ng pagmamahal ng isang ina sa malungkot kong 18 taon. Sa panahong ito, masaya ako. Para sa iyo at kay Mama, ang lihim mong binabalot sa pagmamahal Bitag na nagpapanggap na pagmamahal ng ina, pero para ihulog ako sa pagkawasa. para sa posisyon ng tagapagmana ng pamilya Song. Pero, dapat akin lang ang posisyong iyon. Sa pagkakataong ito, mukhang nagkamali ka, Song Sinyaw. Binabati si Lunyansi sa pagiging top isa sa paaralan muli. Parang ipinanganak ako para lang mag-aral at mag-exam. Ang mga mahihirap na math problems na inisip ng iba, nasasagutan ko na noong 7 taong gulang ako. 13 taon pa lang ako, natapos ko na lahat ng aralin sa high school. Sa bawat exam, ni hindi makita ng pangalawa ang buntot ng sasakyan ko. Ni hindi nila makita, pero sa bawat kumpiyansa sa eksaminasyon, hindi ko na rin may tatago ang lungkot. Ang pamilyang umampon sa akin ay nanatiling puno ng sugal. Pagsusugal, paglalasing at karahasan sa pamilya. Ano pa ang dapat itago? Ituloy lang. Tiisin ko pa na 6 na buwan, makakatakas na ako dito ng tuluyan. Pero dapat 3 taon na ang nakalipas nangyari ito. Ang ina na nagtabi, Nagtext ako NG 3 SA yo. bigla na lang siyang dumating. Imelka. Zeno kayo, anong ginagawa niyo sa bahay ko? Nancy, patawarin mo ako. Huli na ang dating ni Mama. Sa mga taon na to, ang dami mong kiniis. Tara. Si Mama kaki Mama puri. Si Mama kaki Mama puri. Ang Go Group ay nagpad na test sa amin 3 taon na ang nakalipas. Alam kong matagal ng plano ang pagkikita namin bilang mag-ina, pero anuman iyon. Ang madilim at kulayles kong buhay sa loob ng 18 taon. Kailangan ko ng mga kamay na hihila palabas ng putikan. Pero kahit ang 10 buwan ng pagbubuntis at sakit ng pangangana, Hindi binigyan ni Guminglan ng pagkakataon na makilala ko siya bilang ina, pero si Song Sinyaw ang naglapit sa kanya sa akin. Kaya kahit hindi perpekto o purong pagmamahal na ina ang simula, tinatanggap ko pa rin ito na buong puso.
Mama. Sa pagyakat kayo kay Mama, ramdam kayo ng maunang. Ang bilis na tibok ng puso niya at ang kanyang pigil na pagyanig ng katawan. Sa sandaling ito, alam ko na mula ngayon. Ang tunay na anak ng pamilya Song ay babalik sa kanyang tahanan. Pagkatapos nito, masaya kong tinanggap ang bawat minuto, ang bawat pakitang tao at pero masiglang pagmamahal ni Mama. Wow, gusto ko talaga. Salamat, Mama. Maligayang kaarawan, Nyansi. Dahil alam ko na lahat ng ito ay si Song Sinyao. Ang kanyang paghihiganti dahil kinuha ko ang unang lugar at sinanay akong bumaba sa pag-aaral. Maligayang kaarawan, Senyorita. Salamat, Ma. Pero hindi ko inaasahan ang totoong pakay ni Song Sinyao. Hindi akalain ang inisip ko, lampas pa sa inaasahan ko. Mawala kang pekyaw ang basta. Sa taon na to, Kailangan mong pababain ang mga grado ni Lunyansi para malampasan ko siya at maging tagapagmana ng pamilya Song. Tagapagmana ng pamilya Song. hindi ko alam kung saan nalaman ni Lolo na si Lunyansi ay ang matagal nang nawala kong anak, kaya pilit niyang pinapabali sa bahay. Paano pa kayo gagamit ng resulta ng entrance exam para makipagkumbite siya sa mana ng pamilya Song? Imposible namang tanggapi siya pabalik ni Mama. Mama, Huwag kang mag-alala. Si Mama hanggat itinatago ang lahat kay Lunyansi. Ang tungkol sa mana. At gawin pang masama ang kanyang mga marka. Ang posisyon ng tagapagmana ng pamilya Song. wala nang iba kundi ikaw lang. Alam ko na, talagang pinakamabait si Mama sa akin. Mula noon, doon ko lang nalaman na si Song Sinyao pala ay ampon ni Mama at lahat ng ito ay talagang para ipaalis ako. Hindi alam na hindi piniling tagapagmana na siya'y tuluyang natanggal. Narinig, Emargu, natagpuan niyo na ang anak. Congratulations! Bakit hindi niyo kami pinakilala? Nyansi. Nyansi, pwede bang tigilan mo na ang pagsusulat ng mga walang kwentang tanong sa ganito kahalagang okasyon? Ano bang dapat kong gawin? Gusto ni Mama na makisalamuha ka sa mga kaedad mong Ginoo at binibini. Maglibang ka, mag-relax. Hindi para maging tao na puro aral lang ang alam. Yan ba ang gusto mo? Nyansi. Para sa iyong kabutihan sinasabi ito ni Mama. Pangako sa akin ha. Tama na ang pag-aaral. Puntaka, mag-enjoy sa buwe. Sa wakas nakita ko ang tunay na pangit na pagkatao ni Mama. Pero paano malalaman ni Song Sinyao? Hindi lang ako magkasya sa posisyon bilang tagapagmana, pukuhanin ko rin ang lugar na iyon. Ang taong pinakamahal niya. Ang sinumang nangahas magmahal. Okay. Pagpasok ko pa lang sa party, agad kong nakilala ang playboy na to. Ang babayrong anak mayaman na tinatawag nilang Bai Xiao. Pasensya na. Pupunasan ko na lang yan. Basa rin ang essay ni Kao.
Dito. Anong ginagawa niyo? Bastos. Nancy, Sumama Kasakine. Yang Benayan, Izalan Yang Bastos na Playboy. Tangakaba, Bakidi Kaumiwa. Kasi birthday, and I'm Mama Nayan. Alam ko na may kontreta ang pamilya Bay na mahalaga sa atin. Gusto kong makuha ang kontretang iyon. Bilang birthday gift para sa'yo. Ano? Nancy. Sabi mo, pinirmahan mo ang kontratang iyon. Dahil para kay Mama. Shinyaw. Birthday na Mama ngayon, saan ka pupunta? Maligayang karawan. Mamayang gabi, may lakad ako kasama ang mga tropa. Hindi ako uwi. Sinyaw. Binili ko na ang cake ni Mama. Ilang taon mo na akong hindi sinasamahan sa birthday ko. Tingnan mo kung pwede naman. Sabi ko na may lakad ako mamayang gabi. Tanga ka naman. Song Singyaw, kung gusto mong gamitin si Mama para angkinin ang dapat na akin, wala akong ibang magagawa kundi kunin pati ang sa iyo. Sa tatlong mock-its Tayo ang unang place sa buong. at si Song Finyaw ang nanguna, palakpakan natin siya. Ang score ni Singyaw sa unang place. Mas mataas ang 30 puntos kaysa sa Bakit siya ng Beijing City top scorer? Ano ang nangyari sa'yo, Lunianzi? Palagi kang hindi pumapasok at nag-absent. Mas lalong bumagsak ang grade. Gusto mo pa bang makapasok sa kolehiyo? Ang guro, kamakailan lang, si Lunianzi ay kinilala ng mayamang ina niya at bumalik sa bahay. Abala siya sa pagbubukas ng kumpanya at pagmamana ng ari-arian. Paano mo nalaman na malapit ko ng mamana ang pamilya Song? Para essay ayaw. Ma, bakit ang saya mo na yan? Ngayong araw, nakapirma ang kumpanya sa malaking kontrata. Ara, Ma, ipagdiwang natin ng bunga. Walang kontreta o seremonya ng pagpirma. Ang tinatawag na celebration ay para lang mahila niya ako sa sitwasyon. Ang kinukupkop niyang anak ay nakakuha ng unang pwesto sa mock exam sa buong paaralan. Hindi naman ako nakapag-exam ng ayaw kong pumunta. Nakita ang bakas ng pagkabagabag sa kanyang mga mata. Napagtanto ko para tuluyan niyang piliin ako. Kailangan ko pang magdagdag na mas mabigat na alas. Tarana. Sige, Alina. Nancy. Magizine Canaman, Nancy. Bilisan mo, tumawag na ambulansya. Ma, Gisine Cana. Alika. Daon daon. Ma, indi kabanazaktan, ikaw na njia ganito, inisip mo pearan si Mama. Ikaw talaga, bakit hindi ka man lang umiwas? Kung umiwas ako,
Ikaw ang masasaktan. Ma, Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Sa mundong ito. Ma, anong nangyari sa'yo? Wala, mayulan ako. Pupunta lang ako sa banyo. Mula sa pananaw ng risk economics, mataas na panganib ay madalas na nangangahulugang mataas na gantimpala. Kaya maaga kong binayaran ang driver at maingat na plinano ito. Isang aksidente sa sasakyan. At sa araw ng paglabas ko, si Mama ay bumili ng espesyal na coats para sa akin. Isang kots na pangarap din ni Song Sinyaw, ang supercar na hindi mo maiisip. wow. Gusto mo ba? Gusto kayo. Salamat, Ma. Siguro hindi pa niya napapansin, pati si Mama, na may nadarama siya para sa akin na hindi niya sinasadya. Ang pagbabago na ito, labas sa plano, ay napansin din ni Song Sinyaw bilang tanda ng panganib. Okay, naiintindihan ko. Pasensya na, Nyonsi. May meeting pa akong kailangang puntahan. Ikaw, subukan umakyat. Ito ang susi na sasakyan. Mauna na akong umalis. Nanay. Ganyan siya. Araw-araw kang umaarte para makuha ang awa at magkapera. Hindi ka ba napapagod? Sa loob ng 18 taon, hindi ko pa naranasan ang tunay na pagmamahal. Gusto kong maranasan ito ng maayos. Ikaw, At saka, kung hindi ko ilalagay ang lakas ko sa pag-ayos ng buhay, saan ko pa ito ilalagay? Entrance exam, BA? kaya sasabihin ko lang sa'yo. Sulitin mo na. Itong kakaunting oras na ito. Sigurado AKO, hindi ka na matatawa kaagad. Sa oras na yon, ang hindi tatawa. Hindi pa natin alam kung sino. Gayon ay ang kaarawan ni Lolo. Araw ng paglabas ng resulta ng entrance, Kasabay din si Song Sinyaw. Gusto niyang hindi na ako matawa kahit kailan. Ma, yung premyo sa pagtatantya ng mga marka sa pagsusulit lumampas sa inaasahan, ang posisyon ng tagapagmana. Siguradong sigurado na. Ma, si Lunyansi, yung masamang baba, napaka-arugante niya nitong nakara. Mamaya pag-dating niya, tulungan mo akong disiplinahin siya ng maayos. Bahala na. Anong ibig sabihin ng bahala na? Ma, anong ibig mong sabihin? Hand on. Aksidente sa sasakyan. Lahat na ito ang dahilan para sa puso ni Mama. Ako ang sobrang tagapagutos. Dagdag pa, kapag nagpapadala siya ng mensahe kay Song Sinyaw o nakikita sila na ginagamit ko agad ang pag-aral para pukawin ang kanyang sensitibo. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala ang marka ni Song Sinyaw sa buhay ni Mama. Sa buhay, nabura ito ng paunti-unti, kahit minsan siya mismo ay nakalimutan na may ampon siya sa kanyang buhay. Ma, noong narito si Lunyansi, ginagampanan mo ang papel bilang mapagmahal na ina at anak sa jelang. Pero ngayon wala na siya. Ma, hindi kaya totoo na tingin mo sa babaeng mulak ay parang sariling anak mo na? Parang sarili mong anak talaga. Di ba ikaw ang naglano ng lahat ng yan? Kung hindi ko siya, Trato na parang sariling anak bawat pagkakataon. Ano sa palagay mo? Bakit kaya niya iniwan ang pag-aaral? Saan kaya nanggaling ang lahat ng mga unang pwesto mo? Ang bait mo sa kanya pero hindi pa rin siya marunong magpasalamat. Ngayong,
Malapit na makuha ang posisyon ng tagapagmana, binabaliktad mo pa ako. Tapos sinisisi mo ako na di inaalagaan. Inisip mo ba ang nararamdaman ko bilang ina? Ma, huwag ka na magalit. Tignan mo. Iyo, bumili talaga ako ng regalo para sa'yo. Iyo, pinagawa ko ito ng estsya gamit ang pola ng tulip para sa custom na bracelet na ini. Ma-aishuit KOS iyo. Pinakagusto ni Ma ang pula, pinakaiwasan ang asul. Gusto niya ang rosas, pero allergic siya sa pollen ng tulip. Nasunog ang braso niya noon kaya may peklat, kaya hindi siya nagsusot ng bracelet sa harap ng iba. Ma, tignan mo kung gusto mo. Asul. Pulbos ng tulip na pulseras. Song Xinyaw Au. Sa bawat isa, sakto ka sa mali. Isang taon ko kayong sinamahan sa pag-arte. Marami rin akong natutunan. Ngayon, ako naman ang magpapakita. Tatlo. Dalawa. Nancy. Nene. Bakit siya nandito? Hindi ba sinabi sa'yo ni nanay? Anak rin niya ako. Ano? Nancy. Sitsinyaw, bukod sa araw na ito. Karawan ni Lolo. Araw ng paglabas ng resulta ng exam. Sabi ni Lolo, sino ang mas mataas ang gradong gayon? Siya ang magiging tagapagmana. Walang kwentang estudyante, pumunta ka rito para mapahiya lang BA? Kaya noong una pa lang, dinala niyo ako pauwi. Itinago ang pagiging tagapagmana, para lang masiyang ang pag-aral kayo, at mabigyan ng puwang ang ampon niyo. Nancy. Pero sa loob ng isang taon, totoo ang lahat ng pagmamahal na binigay sa'yo ni Mama. Hindi. Itong isang taon na to, ikaw lang ang parang tanga na pinaglalaruan sa palad nila. At nangangarap ka pang maging miyembro ng pamilya Song. Sitsinyaw, higit 600 ang score niya. Anong ipangsasabay mo sa kanya? Habang wala pa si Lolo, mas mabuti pang umalis ka na para hindi ka na mapahiya. Umalis ka na BA? Isang taon na, wala kang natutunan. Mamaya titingnan ang mga grad, baka puro 0 ang lumabas. Talagang nakakahiya iyon. Una. Sa mahalagang salusalo ng matanda ngayon, kung mangyari iyon, kahihiyan. Pari as Baka magalit ng todo-todo. Kaya mo bang panagutan iyon? Nancy. Pasensya na. Tungkol sa dati, hindi ipinaliwanag na maayos ni Mama. Sa inarap, susubukan ni Mama na bumawi sa'yo. Pero sa ngayon, mas mabuti kung umiwas ka muna. Sinabi na inay mama na lumayas ka. bakit sigurado ka pa rin? Ang score mo. Siguradong mas mataas kaysa sa akin. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Hindi ako naniniwala. Isang taon ka ng pabaya sa pag-aral. Sa bawat practice test, laging kulala, samantalang ako. Higit 600 ang score sa final exam. Ikaw, isang walang silbing tama. Anong panlaban mo sa akin? Tignan natin. Dumating na si Ginoong Song. Narito na si Ginoong Song. Dumating na si Ginoong Song. Ginoong Song. Narinig ko na bukod sa handaan, araw din ang pag-anunsyo na Taudibiyayan? Oo naman. Mga panauhin, mga kaibigan, mula natutuwa akong narito kayo ngayon sa selebrasyon ng aking kaarawan. Maraming salamat sa inyo. Ginoong Song, narinig namin na gagamitin nyo ang resulta ng pagsusuli sa kolehiyo para tukuyin ang tagapagmana ng Song Group. Totoo ito? Oo. Totoo ito. Gagamitin ba resulta ng pagsusulit? Malaking balita yan. Oo, tama.
Ang tagapagmana ng pamilyang Song ay kailangang may mahusay na genes. Kaya ngayon, ang dalawa kong apo ay isa-isang aakyat para tingnan ang resulta. Ang puntos nila ay nasa malaking screen sa likod ko. Live ito sa buong internet. Talaga, Parang nakakatuwa naman. Medyo nakakatuwa nga. ibinunyag sa live. Medyo patas naman. Narinig ko si Song Sinyaw sa mock exams bago ang college entrance exam. 3 bises naging top isa sa buong school. Siguradong siya ang magiging tagapagmana, wala nang iba. Oo nga. Siguradong si Song Sinyaw na yan. Ngayon naman, ibinibigay ang pagkakataon sa dalawa umakyat para tingnan ang resulta. Ikaw, Hindi ba si Ginoong Song? iisang apo ba ang babae? Bakit ngayon parang may isa pa? Balita, matagal nang nawala. Zia ang tunay na anak. Hindi siya magaling sa pag-aaral. 3 bises bumagsak sa pretest. Ah, ganun pala. Hinala ko, babagsak ulit siya ngayong beses. mukhang si Song Sinyaw na ang magiging tagapagmana. Tama. Anong nangyayari? Ginoong Song. Simula umuwi ang anak ni Niancy ni Magarbo ang sobrang bumagsak ang mga Paano kaya? kung huwag na muna siyang mag-check ng scores. Hindi na kailangan. Ano man ang grado ni Niancy. Apo ko si Song Wanyan. Ang batang ito, kung ikukumpara kay Shinya, medyo kulang pa sa pagiging mahinahon. Lolo, ako na puminange mo na. Wow, ang taas. 680. 680 puntos. Ang galing. Hindi ba ako nagkamali? 680 puntos talaga. 10 puntos higit kaysa top scorer ng lungsod noong nakaraang taon. Si Sinyaw ang magiging tagapagmana, wala nang iba kundi siya. Tama. Lu Niancy. Ikaw na ang sunod. Niancy, bumaba ng husto ang mga grado mo ngayong taon. 6 na lang. Pangako ni Mama sa'yo. 6 niya umeron. Ikaw, magkakaroon ka rin. Ayaw ni Mama na. Mama, hayaan mo siyang mag-imbestig. Wala akong pakialam kung mapahiya sa internet. Pauwiin siya ng napapahiya sa kanyang probinsyang Lungga. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Ang posisyon ng tagapagmana. Dapat sa tulad ko lang, yung may dekalidad na genes. Try ka. Isa ka lang na binigyan ng kaunting tamis. Tapos mabilis na bumigay at naging walang kwenta. Huwag na lang. Baka mamaya makita mo na lang ang kawawa mong resulta. Wala ka nang mapagyakan. Gano NBA? Perfect score to all. Paanong nangyari ito? Paano nga ba ito nangyari? Top 1 essay exam. Puno ang puntos ng exam. Ang bansa natin ilang taon na ang lumipas, di pa nagkaroon ng ganito. Ang pamilya Song may top isa, malamang bukas buong lugar balita na. Ang stock ng pamilya Song, siguradong kataas ng sobra. Oo nga. Ang galing talaga. Top 1 perfect score. Ito ang unang perfect scorer mula sa pamilya Song, ipagmamalaki ni Grandpa. Hindi possible, hindi totoo. Sa mga araw na ito, either nasa party ka o nasa mall. Paano ka makakapag-aral? 750 points? Kailangan pa bang mag-aral? Hindi. Molly, may problema sa score mo. Isang walang pakialam na puro kain, inom, at gala. Paano makakakuha ng ganito kataas na score?
Sinyaw, paano mo masabi ng ganyan ang ate mo? Ang ate mo nakakuha ng mataas na score. Dapat kang ngang matuwa para sa ate mo. Simula nang bumalik si Lunyansi sa pamilya Song, naging marangya ang buhay niya. Paano siya nakakuha ng mataas na score? Kailangang i-recheck ang scores. Recheck scores, recheck scores. Tama na. Umalis. Kung hindi kayo naniniwala na kayang makakuha ng mataas, puntahan nyo at tingnan ang problema sa scores. Lunyansi, tingnan natin paano kami dedemanda ng PEC. Hindi na kailangang tingnan. Sino yan? Anong nangyari? Sino ba yan? Ewan ko. Ako, mula sa kagawaran ng edukasyon ng Dragon Nation, binabati kita, Lunyansi, sa pagiging top sa entrance exam. Top ang resulta ng pagsusulit. Totoo ba to? Ang galing naman. Ang direktor ng edukasyon ng drag, pati siya, personal na pumunta. Hindi ko akalain, itong si Lunyansi na natabayaan ng pamilyang Song sa labas, ay talagang nakakuha ng perpektong score bilang kopnotcher. Old Song, nagpalaki ka ng napakagaling na apo. 750 na panto. Ang ganitong pambihirang talento ay napakadalang sa buong kasaysayan ng Dragon Nation. Salamat, salamat. Kaya't, sinadya kong magbigay sa pamilya Song ng plaka ng top notcher sa ngalan ng Dragon Nation Education Institute. Para kay kaibigang Lu, magkakasyahan tayo. Ano to? Tagumpay sa pagsusulit. Ang galing naman. Ginoong Lu, naihatid na namin ang regalo. Hindi na kami magtatagal. Talaga, anak kya Wenjia. Nakakuha ng 750 puntos. Imposible. Alam kayo na. Sigurado akong nandeya siya. Siguradong nandeya siya. Kung hindi, Makakuha ng 750 puntos. Matulungan mo naman akong sabihin kay Lolo na nandaya asay Lunyansi. Magaling sa exam, agad ng nandaya. di ka wakalang, ganun pala si Song Shinyaw. Ayaw talagang makita ang iba na gumaling. Ma, anak mo rin naman ako. Sa tagal na natin magkasama, hindi mo pa rin ba alam kung anong klase akong tao? Sabihin mo naman kay Lolo, ang tagal kong nag-aral ng mabuti nitong mga nakaraan. Nakakuha lang ako ng 680. Paano siya mas mataas pa kaysa sa akin? Oo. Sigurado akong nandeya siya. Gumamit ng maduming paraan. Ma, ano bang inaisip mo? Ikaw lang ang nag-isang anak mong Bobby ma. Pamana. Ano, to? Anong gulo ang ginagawa mo? Nyosi. Bakit naman hindi siya pwedeng mas magaling kaysa sayo? Nanay. Sinaktan mo ako. Sinyaw, hindi sinasadya ni nanay. Sijna. Natapos na ang kompetisyon. Ngayon, formal ipinapahaya ang tagapagmana ng pamilya Sulu Niansi. Ayos. Ang galing. Ma Kairano. Kahit papaluin mo ako. O pagalitan mo ako. Gayon si Lunyansi ang magiging tagapagmana ng pamilyang Song. Hindi mo naman siguro gustong makita na wala na akong kahit ano, di ba? Hindi. Si Lunyanzi ay hindi maaring maging kagapagmana. Ano ba yan? Sobrang kapal ng mukha. Ma, hindi ba gusto mong ang anak mong babae ang magmana sa pamilya Song? Bukod diyan, kakasabi mo lang na walang problema sa mga marka ko. Hindi kaibigan ko magkaiba. Hindi problema ang mga gado. Ang sabi ni nanay, bata ka pa at bago ka lang sa pamilya Song, kaya mabigat ang pressure na nararanasan mo. Nanay, mabibigatan ka sa lahat ng ito. Paano ito? Anak, naging top notcher at tagapagmana ng pamilya Song.
paano ang ina pa ang Tama. Ang ampon, magmamalasakit kaya tulad ng isang tunay na anak. Ma, pero di ba Deti, pinakilala niyo ako sa mga kasosyo ng Pamilya Song. Di po ba iyon para ihanda ako? Para maging tagapagmana ng Pamilya Song. Nene, Kailan pa nangyari ito? bakit hindi kayo alam? Sinyaw, huwag kang makinig sa mga sinasabi ni Nancy. Nancy, parang awa mo na, patawad na. Bitawan mo ang posisyon ng tagapagmana ng Pamilya Song, ipapangako ni nanay kahit ano. Pera, kotse, bahay, lahat ng gusto mo, ibibigay ni nanay sa'yo. Pero kung sabihin ko, wala akong ibang gusto. Ang gusto ko lang ay ang posisyon ng tagapagmana ng Pamilya Song. Gusto ko ang posisyon ng tagapagmana ng Pamilya Song. Anong nangyayari? Hindi ito simple. Gusto mong maging tagapagmana. Ma, Dinala mo pa siya sa handon. Pinakilala mo siya sa mga kasosyo ng Pamilya Song. Sige lang. Kaya pala matagal mo na siyang inihahanda bilang tagapagmana. Ganun ba? Sige. Siya ang tunay mong anak ikaw lang ang ampon. Ano bang karapatan ko? para makipagkumpetensya bilang tagapagmana. Elas na ikaw. Hindi ako karapat dapat. Sinyaw, hindi ganun ang ibig sabihin ni Mama. Nancy, Kailangan mo ba akong pilitin para makiusap sa'yo? Mama, bakit mo na sabihin? Si Song Sinyaw ang anak mo, kaya hindi mo ako anak? O baka naman, hindi mo talaga gustong tanggapin ako bilang anak mo. Ang may pinakamataas na grado ang magmamana ng Pamilya Song na itinakda ni Lolo. Kung di makapagsalita, nais mo bang tularan ang nagbebenta ng awa para sa Pamilya Song? ganyan ba ang makatarungan, ha? Sapat na. Tama ang sinabi ni Nancy. Minglan, ikaw at si Sinyaw, kung may reklamo, pwedeng sabihin sa akin ng pribado. Pero ngayon, si Nancy ang tagapagmana ng Pamilya Song. Kitay, pero Wala nang kailangang sabihin. Lunyan siya. Akala mo panalo ka na? Ano papi? Inaanunsyo ko, ang sunod na tagapagmana ng Pamilya Song ay si Lu Nancy. Hindi ako papayag. PA. Mahigpit kaming totoo. Inapamana niyo sa isang dayuhan ang buong Pamilya Song. Song Sinyaw, akala ko may mas matindi kang plano. Ito lang ba ang naisip mong paraan? Tinawag mo pa ang walang alam kong tiyo. Tinawag mo kami, pati ang tiyuhin, para magpakitang gila. si Lu Nancy, babae na lumaki sa probinsya. Isang batang babae na sanay sa buhay. Baka kung sino-sinong tao mula probinsya ang nahawaan ng masamang ugali. Paano nyo nagawang ipaubaya sa ganitong tao ang pamana ng Pamilya Song? Ano? Hindi nyo ba ipapamana sa matalinong apo ninyo? Gusto nyo bang ibigay sa iba? Parang putik na hindi kayang maiahon? Kung meron kahit isa sa inyo na mapagkakatiwala, Hindi ko sana. tanggalin kayo sa listahan ng magmamana. Ang magmamana ng yaman ng Song ay may pinakamataas na marka. Patakaran yan. Wala nang dapat sabihin pa. Ganitong kalaking usapin sa pagpili ng tagapagmana, hindi nyo sinabi sa amin? Okay lang, pero hindi kayo pwedeng. Kung sino-sinong tao na lang ang ipamana, paano kung bumalik siya ng bahay Song dahil may ibang balak? Malay mo, ang habol lang niya ay yaman natin. Paano kung iligpit niya ang lahat ng ari-arian natin? Paano ito? O, Hindi ko papayagan mapunta ang Pamilya Song sa ganitong tao. Hindi pwede. Hindi ako sang-ayon. Lolo, si Sinyaw ay apo mo rin. Mas gugustuhin namin na ibigay mo ang karapatan kay Sinyaw. Kesa ibigay mo sa isang babaeng kakabalik lang sa Pamilya Song itong ilang araw. Papa, tama SI8. Sumusuporta kami na si Sinyaw ang magmana. Hindi angkop si Lulunyans. Ibigay kay Sinyaw. Mas bagay kay Sinyaw. Sige na. Bakit ba yung mataas na grade na pinaghirapan ko? Sa huli, gusto ninyong si Song Sinyaw ang maging tagapagmana ng pamilya. Bakit? Dahil matagal na akong nasa Pamilya Song at lahat ay kinikilala ang mabuting ugali ko. Ikaw naman, Lunyanzi, isang taong mahilig sa karangyaan. Bakit mo dapat mo inherit ang Pamilya Song? Kung tama ang pagkakatanda ko, sa loob lang ng isang buwan, gumastos ka na ng halos milyon sa pera ni Mama. Milyon? Kakabalik sa Pamilya Song, ang laki ng ginastos mo. Ano ang mangyayari sa hinaharap? Kaya nga, hindi mahalaga ang grade. Ang ugali at kakayahan ang pinakamahalaga. Nyanzi. Alam ni Mama na maraming hirap ang dinanas mo sa labas nitong mga taon. Kaya gusto ni Mama na bumawi sa'yo. Pero, hindi ka pwedeng gumastos ng sobra. Kaya na.
Kahit kaano pa kagaling o katalino ang ibang tao, ano naman, sa huli, isa lang silang walang kwentang tao na walang silbi. Kapag ibinigay ang pamilya Song sa ganyang tao, siguradong maubos din yan balang araw. Alam mo naman bakit ako magastos, Mama. Dapat ikaw pa nga ang mas nakakaintindi. Kanino naman ang gasto mo, DBA? Nancy, anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Ibig mong sabihin, ang pagiging magastos mo, ang marangya mong buhay. Kasalanan ko ba lahat ito? Oo. Binibigay ko sa'yo at pinapasuot ang pinakamaganda. Pero ginagawa kaulan yan para bumawi sa'yo. Para bumawi sa mahigit 10 taong pagkukulang ng pagmamahal ng isang ina. Mali ba ang ginawa ko? Lunyan siya. Malaking responsibilidad ang binigay mo kay Mama. Magaling ka sa grades, pero kung di ka marunong maging tao, anong silbi? Hindi mo pa natutunan. Niyan sa inaamin ni Lolo. Sa mga taong ito, hindi kita natagpuan, nagdusa ka sa labas. Pero ayaw ni Lolo na maging taong walang pananagutan at takot umarap. Sige na, humingi ka ng tawad sa iyong ina. Lolo, wala akong kasalanan. Walang kwenta, ayaw umamin sa mali. Matigas pa rin ang ulo mo. Gusto mo lang ba talagang magpasarap? Inilit ka ng nanay mo. Oo, Engia. Noong nalaman ni kita ang tungkol sa'yo, agad niyang inayos ang kwarto mo at personal kang sinundo. Pero hindi niya inakala, ang uwi pala ay isang ingrato. Kahit ginawa ko ang lahat para sa'yo. Nanay, hindi mo pa rin ako kayang ipagtanggol, di ba? Kaya ako na mismo ang magbubunyag ng tunay mong pagkatao. Pagkatapos mo akong sunduin, pumunta ka sa school solo para mag-absent ako, tapos dinala mo ako sa mall para bumili ng mamahaling gamit. Pinaubaya mo pa ako sa mga spoiled na anak mayaman na makipaghalubilo. Nancy, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi ko naiintindihan. Ginagamit mo ang marangya at luho sa buhay para akitin akong tumigil sa pag-aral, di ba? Yan ba ang napag-isapan nayo and I song sinyaw? Narinig ka ube at tama bago mag-exam. Nagpasa ng leave para sa anak pero Pinaalala pa ang anak mong babae para sumama sa Hindi ba tes parents ibinubiga mo ang anak mo sa poa? Guminglen. Paano nasabing hindi sinadya? Si Nancy ay examinee. Paano siya maipadadala sa paggawa ng ganito? Tia, ginawa ko rin ito para kay Nancy. Kakadating lang ni Nancy sa pamilyang Song. Wala siyang damit at hindi sanay sa bagong paligid. Mali ba ang ginawa ko? Nancy, ang intensyon ng nanay mo ay para sa kabutihan mo. Ikaw mismo ang mapagmataas. Pwede ka naman tumangi. Bakit mo pinapasa kay mama ang lahat ng sisi? Tama ba ito? Parang natatandaan ko. Ikaw naglalapit sa mga anak ng mayayaman. Sarili mong kagustuhan yan. Gusto mong makisalamuha sa mga walang kwentang barkada. Huwag mong isasay kay Mama yan. Sino nagsabing gumagala kami para magwaldas? Hindi ba pwedeng nag-araling kami? Ano? Ano? Ikaw ba naniniwala sa sinasabi mo? Yang MJ yan. Sikat na sila sa pagiging pabaya, makikisalamuha ka pa sa kanila. Masasabi mo pang, Kaya ng baboy umakyat ng puno. alam mong laro lang yan, apos gagawa ka pa ng ganitong kalokohang dahilan. Lolo, Nunasay Lunyanzi. Hindi lang siya sumakay sa kotse ng mga mayaman, pero pumasok din sila sa KT. Lahat kami nakita yon. Sumakay nga ako sa sasakyan nila, pero anong mata ang ginamit mo para makita na nagpunta kami doon para magsaya? Kasama ang grupo ng mga walang alam, pumunta sa KT, hindi yun saya. Ano pa ba ang pwedeng gawin? Baka hindi naman katulad ng sinasabi mo. Nagpunta ba roon para mag-aral? kung maglaro ka, maglaro ka. Pero 3 beses mo pang itinanggi. Siya si Lunyansi, magaling na sa academics, pero may masamang bala. Ang pagiging tagapagmana ng pamilya Song. Mapuputa ba sa ganiyang Hinding-hindi ko papayagan. Pumunta sa KT, hindi ba pwede mag-al doon? Ano? Miss Lou. Sa mga nangyari noon, pasensya na talaga. Pasensya na talaga. Sana mapatawad mo ang kapatid mo. ONGA, ikaw naman. Kailan ba? Kailan kinuha ang contact info ng mga magulang natin? Hindi sinabi. Noong huling uwi ko, pinagalitan ako ng magulang ko. Sinabi nila, Kung hindi kita susunod ang mag-aal, patatalsikin ako sa pamilya. nga, Miss Lou.
Luna, sobrang talino. Di ko akalain na sobrang galing mo pala noon. Sinabi ng mga magulang namin. Pagbagsak sa exam na ito. Tatanggalin ang mga paa namin. Pero sabi Montag, makaral tayo. Sana man lang maghanap ka ng library man o kung ano. Itong lugar na Argu, itong lugar. Library. Bake it? Hindi ba pwedeng mag-aral sa KT? Sage, tapusin natin ang mga test papers na to. Sa mga nakaraang buwan, dito kami nag-aral sa KT. Malaki rin ang inangat ng grades nila. Kung di ka naniniwala, pwede kayong pumunta sa KT para tanungin ang manager. Zinazabi ka ulang. Ang dami mong record ng gastos sa KT nitong mga nakaraang linggo. Hindi ko akalain. Ang galing ng mga bata ngayon, nakakabilib. Akala ko noon, laro lang. Hindi inakala, nakatulong pala ako sa iba ng Kung ako ang tatanungin, Ginoo, ano pa ang pinag-aalinlangan niyo? Kung totoo ang sinasabi ni Lunyan Si, tingin ko. Siya ang pinakaangkop na tagapagmana ng pamilya Song. Lunyan siya. Napakalalim mong mag-isip. Pati kami ng mama ko niloko mo. Niloko kayo na mama mo? Si mama, Ang ilan sa mga kaibigan niyang pero hindi niya sinabi na kailangan kong gawin kung ano man. Oh baka, ikaw at si mama, ang gusto niyo lang talaga ay mapasama ako sa kanila at mag-aksaya ng buhay. Song Xinyao. Ano yung sinabi mo kanina? lolo. Hindi ganun. 8. Kanina. Sobrang nagmadali lang AKO. 8. Pasensya na. Hindi ko dapat sinabi yun sa'yo kanina. Kung galit ka, pwede mo akong palyuan. Sige na, palyuan mo na AKO 8. Xinyao. Nyansi. Sinabi lang ng kapatid mo na parang ngala kang ginagawa. Kahit sobrang sama ng loob mo, hindi ka dapat nanakit. Kaya, kuya. Lolo. kitang-kita niyo naman, kahit magaling siya sa pag-aaral, pero pinatulan niya ngayon si Xinyao. Ebuka. Indi bate baka patitayo santukan niya. Lunyansi, bata kapealan, paano kanajin ganito kalupi. Xinyao. Kapatid mo siya. Kaya. Huwag niyong sisihin si A. Kanina lang napagbantangan kayo siya ng sobra. Kung magalit man siya, tama lang. Hey! Siya, Unyanzi, matagal nang nakatira sa labas. Kasama ang mga tao sa probinsya. Sino alam kung anong masamang basta-basta na lang nananaki. Inagkaiba niya sa babaeng bumangira sa probinsya. Nga, lolo. Sino alam kung ilang masamang ugali pa si Lunyanzi? Kung gagawin mo siyang tagapagmana ng pamilya Song. Alis na lang ako ng bahay. Laliya ko. Yayin. Anong edad mo? Nagpapalayas ka sa bahay. Para takutin si Lolo. Niensi, anong nangyari? Lolo, wala naman pa. Binibigyan ko lang ng leksyon ang dapat bigyan ng leksyon. Lolo, Si ate kanina. nagsasalita lang siya habang huwag mo sisihin SI8. Xinyao. Mazakit ba? Nyansi. Paano mo nagawang manakit ng ganun? Humingi ka ng tawad kay Xinyao agad. Lunyan siya. Gusto mo bang pilitin kaming magalit at gamitin ang batas ng pamilya? Mag sorry ka, mga batas ng pamilya. Paano nung deti, sinaktan ako ni Song Xinyao? Bakit hindi siya humingi ng tawad sa akin? Si Song Xinyao, binugbog niya ako. Halos hindi ko na makilala ang... Bakit wala man lang siyang natanggap na kahit konting parusa? Luniancy, ano bang mga pinagsasasabi mo? Si Xinyao, napakabuti niyang tao. Paano niya magagawang manakit ng iba? Alam kayo na. Siguro natatakot ka sa parusa ng matanda, kaya gumagawa ka ng kwento dito, tama ba? Siguradong nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka lang talaga. Hindi kayo naniniwala? Pwedeng magsinungaling si Song Xinyao. Pero ang mga sugat ko, hindi. Puno ng pilat ang buong katawan ko.
Ang bawat pilat ko ay patunay. Sa lahat ng karahasang ginawa sa akin ni Song Sinyaw. Nayon siya, hindi ba dapat muna siyang humingi ng tawad? Hindi ba dapat siyang disiplinahin? Mga saksak, paso, ano ba talaga ang pinagdaanan ni Lu Nianzi? Kahit na ang pinakamasamang kriminal, hindi ganyan ang trato sa kanya, di ba? Hindi, Lolo, hindi ganon. Lolo, Mama, hindi kayo ginawa. Maniwala kayo sa akin, talagang hindi ko sinaktan si Ed. Hindi ko ginawa. Hindi. Nung pinilit mo akong saktan sa kamadati, nakalimutan mo na ba? Ah, nga pala. Kasama ka rin noon, DBA? Ano ang pinagsasasabi mo? Walang katotohanan yan, Song Yain. Song Shinyaw. Nung nasa dormitoryo kayo, ako ba ang gumagawa ng kwento na sinaktan niyo ako? Kayo ang tumawag ng kambay sa labas ng eskwelahan. Ako rin ba ang gumagawa ng kwento nun? Nayon. Nabigay niyo sa akin ang isang sampal, pero natitira. Marami pa akong ora. Para antayanting bayaran. Song Shinyaw. Niansi, totoo ang sinasabi niya. Ikaw ba ang dahilan ng mga sugat niya? Nene. Sa araw-araw, paano ka makitungo sa mga kaklase mo? Nene. Oh. Niansi ay, patawad ha. Talagang hindi alam ni nanay. Janonggu. Hindi mo na kailangang makunwari sa harap ko, di ba? Noong binuli ako ni Song Sinyaw, ikaw ang nag-ayos ng lahat. Ano, Guming Lan? Ano ang nangyari? Hite. Lolo. Sige, inay ni Song Shinyaw. Naiintindihan ko ang sitwasyon. Song Shinyaw. Director Liu. Ang tungkol po sa anak naming si Sinyaw, ipinapakisuyo ko po sa inyo. Alam kaya naman po, may nagawang mali sa kaklase niya. Pero kung talagang malalagay siya sa record, iyan ay panghabang buhay na usapan. Sir Gu, anong ginagawa niyo? Huwag mag-alala, Sir Gu. Shinyaw ay mahusay sa eskwelahan. Walang magiging epekto ito sa kanya. Talagang salamat na muna, Director Liu. Ang kapal ng pera nito, siguro nasa 10,000 ito. Mas malaki kaysa sa lahat na nagastos ko nung nag-aral ako, halos 10 beses. Talagang galante si Sir Gu. Guming Lan! Totoo ba ang sinabi ni Nianzi? Ako, Tinanong kita, totoo ba lahat ito? Lolo. muna, hindi ko talaga alam na si Nianzi ay anak ko. Kung alam kaulan, Hindi ko tinrato ng ganito. si Nianzi. Parte rin siya ng sariling dugo ko. Nianzi, pasensya ka na, noong una, hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam. Sa hinaharap, gagawin ko ang lahat para bumawi sa'yo. Alagaan kita na maayos. Maghahanap ako ng pinakamagaling na doktor para gamutin ang mga peklat mo. Madaling gamutin ang peklat sa katawan, pero ang sugat sa puso, kahit kaano karaming pera, mahirap itong pagalingin. Huwag mong sabihin, Ginanggu, hindi mo alam na anak mo ako. Kasi, ikaw mismo noon ang nagbigay sa akin sa mga human trafficker. Guming Lan, ganito ba ang trato kay Nianzi? Ganito mo ba pinagtatakpan si Song Sinyaw? Huwag kalimutan, hindi lang ako lola ni Nianzi. Mas siya ay tunay mong anak, pero tinago mo sa akin ang kasuklam-suklam na bagay na ginawa. Lunyan CI, Tomajo, tingnan mo ang gulong mo. Hayaan mo siyang magsalita. Ang kailangan natin ay isang anak. Nanay. Akala mo bata ako at di ko natatandaan? Sasabihin ko sa'yo, Nakatandaan ko lahat ng malinaw. kung paano mo ako unti-unting itinulak pababa sa bangin. Guming Lan, napakawalang muwang mo. Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Ikaw. Lulu. Tay. Lulu. Tay, anong nangyari sa'yo? Te, Anong nangyari sa'yo? Nagalit si Lolo. Bilis, tulong, bilisan niyo, dali. Tulong, dali. Lulu. Tama na. Lunyansi.
Huwag mo akong lokohin dito ng pekeng kabaitan mo. Ipakita sa harap ng lolo ko. Sinasabi mo ito para guluhin ang pamilya namin, hindi ba? Lunyan si, hindi ko alam kung gaano kalaki ang hirap na tiniis mo noon, pero ngayon kaarawan ni Lolo. Maraming kamag-anak ang nanonood. Kailangan mo bang sa harap ng lahat? Sabihin ang masama tungkol sa pamilya. Sige na, biktima din naman si Nianchi. May pagkukulang kami, humihingi kami ng tawad. Pero ang posisyon ng tagapagmana ng pamilya Song, huwag isipin. Tama. Niancy, kahit gano pa kagaling ang mga gado mo, sa mata namin. Sitsinyaw pa rin ang tunay na pamilya namin. Niyan si ay sumuko ka na lang. Ako sa pamilya Song, nakatira na ng higit 10 taon. Ikaw, kakabalik mo lang sa pamilya Song DBA? Kaya. Kinuha mo ang 10 taon na buhay ko. Gayon bumalik ako para kunin ang lahat ng nararapat sa akin. Niancy, alam ni Mama na maraming maling nagawa si Mama sa iyo noon. Pero kahit sino pa ang magmana ng pamilya Song sa hinaharap, ipinapangako ni Mama. Gagawin ni Mama ang lahat para bumawi sa iyo. Anuman ang gusto mo, ibibigay ni Mama lahat. Piamawi, yung lahat ng sakit na dinanas ko nitong mahigit 10 taon, akala mo mababawi na ilang salita mo lang? Sinasabi ko sa'yo. Habang lalo mo siyang kinakampihan, kinikilingan, lalo ko siyang palalayasin sa pamilyang Song. Bakit? Ganito na lang ako magsalita sa totoong anak mo, nasasaktan ka na? Nasasaktan ka? Ano? Totoong anak? Tama, hindi lang ako ang tunay niyang anak, pati na rin ang akala niyong ampon ng pamilya Song, si Song Sinyao. Tunay din niyang anak. Ano? Niancy, anong sinasabi mo? Huwag kang magbiro. Siksinyao, ampon kaolansia. Ikawange na gizant anak ni Mama. 750. Binigay kayo ang DNA test report nayo and Isong Sinyao. Nandito ang ebidensya. Gusto mo bang tingnan ito mismo? Marescu, itinago ito sa pamilya Song ng maraming taon. Sigurado nga pakahirap para sa'yo, di ba? Ano talaga ang dahilan? Bakit kahit ang sariling anak mo ay di mo kinikilala? Bakit naman? May sikreto pang nakatago sa likod ng pagkatao ni Song Sinyao. Ayon sa ulat ng pagsusuri, kinumpirma na si Guminglan at Song Tsinyao ay mag-ina sa biological na aspeto. Ito. Totobiya ito? Ma, totoo ba ang ulat na ito? Ako. Minglan, anong nangyayari dito? Si Tsinyao ba talaga ang tunay mong anak? Ito. Sabihin mo na. Oh. Siksinyao, siyan jeange tu ne kong anak. Lahat ng ito ay totoo. Ako ang tunay na anak. Ako ang tunay mong anak. Ma, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Nabuhay ako na matagal na may tatak na ampon. Siya nga, si Tsinyao ay anak mo at ni Bonso. Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Noong panahon nakakapanganak pa lang kay Tsinyao. Nadiagnose ng doktor na mahina ang katawan ni Sinyao at may panganib. Natakot akong baka dahil dito, haskahan siya ng pamilya. Kaya napilitan akong sabihing ampon ko lang siya. Hindi ko dapat niloko ang lahat. Pero ano ang magagawa ko? Ayoko lang na may mangyari sa anak ko. May kasalanan ba ako? Hindi inaasahan, may ganito palang dahilan si Ginoong Gunoon. Nakakaawa talaga ang pagmamahal ng mga magulang. Ang bilis namang mag-imbento ng kwento. Sayang lang, puro butas naman. Lunyanzi, totoong nanay mo at kapatid mo sila. Bakit mo sila sinisiraan ng ganito? Wala ka na bang konsensiya? Hindi pa ako nakakita ng ganito kawalang puso. Ikaw walang utang na loob. Bakit hindi ka nagtira sa labas noon? Paano nagkaroon ng ganitong anak? Hindi kita pinag-aksayahang kunin pabalik noon. Anak asay Song Aksayan Yao. Pero sino ba ang nagsabing anak siya ng pamilya Song? Anong ibig mong sabihin, Lunyansi? Anong ibig sabihin? Pwede mong tanungin si Ginanggo. Tanong mo si Yatankol kisong Siya ba talaga ang tunay na anak ng tatay ko? Nyansi, tama na. Noon, iniwan kita. Dahil dito, galit ka sa akin. Pero hindi mo dapat sirain ang pangalan ko. Siguro. Noong ginala kita sa pamilya Song,
Mula sa simula, pagkakamali na iyon. Kaya mo nasabing ganito, nakakasakit ng damdamin ni Mama. Ano, ibig mo bang sabihin, Mareslu, ibabalik mo ako sa malit na baryo? Pasensya na, pero lahat ng sinabi ko ay totoo. Hindi, Mari. Hindi totoo yan. Hindi maaari na hindi ako anak ng tatay ko. Totoo o hindi, naniniwala akong alam ni Marescu ang sagot. Nang ipinanganak si Tsinyao, ang tunay kong ama ay wala sa bansa. Noong panahong yun, nagdahilan kang alis ng bansa para samahan siya, pero ang totoo, nagtago ka para ilihim ang pagsilang kay Tsinyao. Di ba? Kung titingnan sa edad ni Tsinyao, parang totoo nga iyon. Ako. Noong panahong iyon, 750 ano pa bang maidadahilan mo, Marescu? Kailangan ko bang hanapin ang record mo noon sa ospital na Obgen? Tama na. Lunyansi, sinasabi mong hindi anak ni Lao si Tsinyao. Kailangan mong maglabas ng direktang ebidensya. Kung kailangan na ebidensya, meron ako. Narito ang resulta ng pagsusuri. Malinaw dito kung sino ang tunay na ama ni Song Tsinyao. Song Tsinyao, dapat mong pasalamatan ako. Ako pa ang naghanap para sa iyo ng tunay mong ama. Hindi, Mari. Hindi ito totoo. Niloloko mo kami. Totoo o hindi, makikita naman ng lahat. $750. Anong meron, kuya? Totoo? Si Tsinyao ba talaga? Ang tunay na anak ni kuya? Sino ba talaga ang tunay na ama ni Tsinyao? Sabihin mo na. Ang tunay na ama ni Tsinyao. S.I. Leong. Liang Yucheng. Ano? Liang Yuching? Hindi ba't kaaway iyon ng pamilya Song? Noong araw si Liang Yucheng, Muntik na maipit ang buong pamilya Song. gumamit ng pinakamababang paraan. Sinira pa ang pangalawa sa Si Song Jingyu. Si Guminglan palay ng aliwa at tinulungan ang taong sumira sa asawa niya. Hindi, Mari. Ang tunay kong ama. Paano magiging sa Liang Yuchen? Mo. Nagsisinungaling si Lunyanzi. Sabihin mo na sa kanila. Si Lunyanzi ay naninira. Naninira siya. Hindi tama. Genetic testing. Kailangan ang buhok at balat ng tao para sa test. Saan mo nakuha ang akin? Ang buhok at balat ni Mama. Saan mo yon nakuha? Sa kwarto ko, tumira ka ng 18 taon. Hindi naman siguro mahirap makahanap ng buhok mo doon, di ba? Kwarto ko, tinirhan mo ng 18 taon. Dapat hindi mahirap makahanap ng isang hibla ng buhok mo diyan, di ba? Tungkol sa buhok ni Ginanggo, habang nakikisalamuha sa kanya, Mula sa kanyang dami. makakakuha rin na isang hibla ng buhok na madali, di ba? Talagang malalim ang tinago mo. Simila palang nak plano ka na. Song Sinyaw, sinabi ko deti, isang sampal lang ang interes. Ay ang tuluyan kang masira ng walang balikan. Hindi tama. Hindi pa rin tama. Ahit pa meron kang buhok ni Kita Minglan at ni Sister Tsinyao. Ipaliwanag ang buhok ni Liang Yucheng. Huwag mong sabihin sa akin. Kinuha mo rin ito ng mabilisan. Napakadali. Dahil ilang araw ang nakalipas, nakita ko si Liang Yucheng. Ano? Peke ka nagilit? Paano ko matsi-check ang yene kung hindi ko siya makikita? Lunyanzi, kung di mo nasabi yung bagay na yan, halos mapaniwala mo na ako. Si Liang Yuching, gaano man kababa o kabastos, sipa rin siya ng isang malaking kumpanya. Ikaw, estudyant lang, paano mo naman siya malalapitan? Totoo naman, si Liang Yucheng ay sikat na parehong kilala sa puti at itim, at palaging may mga bodyguard sa paligid. Kahit sino, kung gusto siyang makilala, kailangan munang magpa-appointment sa kumpanya niya. Lunyanzia. May paluzo kapia Bangiyon? Gumagawa ka ng ganitong klaseng kwento tungkol sa sarili mong nanay. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng ganitong klaseng akusasyon? Sabi nila, ang mga kaawa-awang tao ay may dahilan para kainisan. Sa tingin ko, totoo ang INA report ni na Itaminglan at kapatid na si Tsinyao. Yung iba,
Puro paninira lang. Kaya ayaw ni Lolo ibigay sa inyo, mga bata, ang mana. Wala kayong iniisip pag gumagawa ng desisyon. Anong sinabi mo? Sabi kayo, tenga ka, hindi madaling makilala ni Liang Yucheng ang isang ordinaryong tao. Pero kung Malaman niya na may isa pa siyang sariling anak. Pero paano kung malaman niya na may isa pa siyang sariling anak? Hindi kailangan pumasok si Ginong Liang. Ikaw, Gino. Sinabi mo na may anak akong tunay na nawawala sa labas. Totoo ba ito? Kung gusto mong malaman ang katotohanan, Ginong Liang, magbigay ng piraso ng buhok sa akin. Sa loob ng 3 araw, ipapadala ko sa iyo ang resulta ng pagsusuri. Mas mabuting totoo ang sinasabi mo, dahil kung hindi, hindi magiging maganda ang kahihinatnan ng panloloko mo sa akin. Hindi Mari. Anong kasinungalingan ang sinasabi mo? Lunyan siya. Gayon, para makuha ang posisyon ng tagapagmana, handa ka nang gumawa ng kahit ano, ganon ba? Nancy. Lahat ng ito ay walang besehan. Totoo, hindi ko dapat iniwan ka noon. Pero hindi mo naman kailangang siraan ako ng ganito. Tagapagmana? Sinabi ni Lolo na sa akin ang posisyon ng tagapagmana, bakit kailangan makipagagawan? Sinabi ko na, Song Siniao. Ang layunin ko ay pagbayarin ka. Ano? Ano bang pinagsasasabi mo? Pagbayarin mo ako. Sa isang papel. Ang dali naman nan. Ang dami namang printing shop sa labas. Sa panahon ngayon, Paano rin puri BA 2? hindi ba kinakailangan ng kahit anong kapalit? Song Siniao, ikaw talaga, di natatakot hanggang sa huli, ano? Mga nandito ngayon. Alam kong baka hindi kayo maniwala kung ako lang ang nagsasabi. Pero ngayong araw na to, dinala ko dito ang tunay na ama ni Song Siniao. Aking magandang kapatid. Ngayong araw, tutulungan kita makilala ang iyong pinagmulan. Anak. Si Liang Yucheng talagang dumating. Sobrang makamuka, anak. Ako ang tatay mo. Hindi kita ama. Umalis ka. Guminglan, ano ba talaga ang nangyayari? Magsawad ka. Hindi ito to. Liang Yucheng, umalik ka dito agad-agad. Pinagtatakpan mo lang. Ginanggu, sa ganitong punto, sa tingin mo ba magagawa mo pang itago ito? Song Xinyao, ang tuni mong AMA, Tanggapin mo na ang katotohanan. magkakilala ang mag-ama. Tumahimik ka. Pek itong ulat ng yene. Itong tao, pikrin siya. Sinyaw, sigurado ako na totoo itong ulat ng ENA. Nandito na ang tuni mong AMA, Song Xinyao. Tanggapin mo na ang katotohanan. Magkakilala ang mag-ama. Tumahimik ka. Pek itong ulat ng yene. Itong tao, pikrin siya. Sinyaw, kinukumpirma ko na tunay ang genetic report na ito. Ginoong Liang, ayon sa ulat, kayo ni Song Sinyaw ay tunay ngang mag-ama. Umuwi si Sinyaw kasama ang kanyang ama. Huwag mo akong hawakan. Tio, hindi ako anak ni Liang Yucheng. Tayo siya. Hindi ako ikaw, akiusap iligtas mo ako. Song Sinyaw at Guminglan, umalis na kayong dalawa rito ngayon din. Nakakainis ang makita kayong dalawa. Binalaan kita, Liang Yucheng, mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Sa buhay na ito, di na tayo muling makikita. Paano ka pa napunta sa ganitong lugar? Lumabas ka na ngayon, dali. Guminglan, ange di monamment. Kita moange anak natin. Pinapahirapan ng pamilya Song ng ganyan. Umalik ka. Aliako, puwede. Pero, Kailangan kong dalhin si Finyao. Sinyaw, sumama ka kay Papapowi. Ngayon, iba na rin ang pamilya Liang. Ang Liang Group ay naging bituin sa industriya. Hawak ang bilyon-bilyong halaga. May potensyal pang ang lamp. Ang Song Group
Gayon, ganito na pala ang lakas nila. Sumama ka sa akin pabalik ng ba. Ikaw ang magiging tagapagmana ng pamilya Liang. Kailangan mo lang maging anak ko para maagaw muli ang lahat ng ito. Tama, kahit manatili ako sa pamilya Song, tiyak na hindi nila ako matatanggap. Siguro, sa pagsali sa Liang Group may natitirang pag-asa. Kasama ako sa iyo. Akala mo ba, Song Sinyaw, kaya makuha ang yaman at karangyaan ng ganon lang? Pero tandaan mo, ang pag-alis mo sa pamilya Song ay simula pa lang. Ang unang hakbang papunta sa kailaliman. Lunyan Si, darating ang araw. Ibabalik ko ng mas matindi ang kahihiyan na ibinigay mo sa akin ngayon. Song Sinyaw, ang plano ko para sa pagbawi ay nagsimula sa oras na ito nang kunin ka ng sarili mong ama. Sana makatawa ka pa rin pagkatapos nito. Sa araw na ito, sa seremonya ng pagtatalaga ng gusali, formal ko nang ipahayag na ang anak ko, Liang Xinyao, ang magiging tagapamahala ng aming Liang Group. Bagong shareholder. Magandang bahay. Puro ito lang ang mga pambobola ni Liang Yucheng. Lahat ng binibigay sa mundong ito ay matagal nang may nakatakdang presyo. At dito, i-anunsyo ko na sa mismong araw na ito, sa susunod na taon, ako'y opisyal na magbibitiw. Ibibigay ko ang posisyon ng chairman sa anak kong babae. Pasok. Nandito ka na, Nancy. Lolo, may kailangan po ba kayo sa akin? Hindi ko akalain na mahusay ang anak natin, si Nancy. Sa loob lang ng 1 taon, natapos niya ang kurso sa kolehiyo at kumuha ng double degree. Sobrang lakas ng kompetisyon sa merkado. Matandang katawan ko ay dapat magpahinga. Nancy, ipinagkakatiwala ko na sa'yo ang pamilya Song. Sinyaw. Nandito ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga nasa pangunahing posisyon ng Song Group. At saka, ang Liang Group natin, nakapag-liquidate na ng bilyon-bilyon. Salamat, Papa. Bukas, isang buong araw na ma-freeze ang cash flow ng Song Group. Ano sa Kung sa panahong to, ibaba natin ang stock price nila. Ang Song Group. Ano ang mangyayari sa kanila? ang gusto mo ba? Mag-bankrupt ang Song Group? Oo nga. Bukas, sisiguraduhin kong si Lunyan Si. Walang-wala, walang-wala talaga. Lu Presidente, masama ang balita. Sinimulan na ng Liang Group ang galaw laban sa atin. Maraming senior staff ng kumpanya natin ang nag-alisan. Wala itong kinalaman sa Liang Group.
Hindi lang namin gusto na isang batang babae ang namamahala sa kumpanya. Narito ang resignation letter. Sana huwag kaming pigilan ni Lu Presidente. Talaga bang magbibitiw na kayong lahat? Kayo ang mga haligi ng kumpanya. Pwede kong pag-isipang taasan ang sahod nyo. Sana manatili kayo. Manatili kayo. Lu, sasabihin ko sa'yo. Hindi ko naman trip ang bariyang ganito. At ang kumpanya niyong Song Group. Parang isdang nangingisay na lang sa taglagas, hindi ba? Huwag naman kayo magputol ng kabuhayan, Lu. Sana maaprubahan nyo agad. Sige na, pwede na kayong magpunta sa iya. HMP. Ganito ba, Lu? Basta mo silang pinakawalan? Ang mga matatandang yan, nagiging kampante bilang veterano ng kumpanya. Parang zombie kung magtrabaho araw-araw. Sa kumpanya, pabigat lang sila sa pagpapalago ng grupo. Ang mga katulad nila na kusang umaalis, sobrang saya ko. Lu, kahanga-hanga ka. Kahit katiting ng kakayahan mo, wala ako. Tama na yan, huwag nang magbola. May bagong galaw ba ang Liang Group? Kamakailan lang nagtatag ang pamilya Liang ng ilang shell na kumpanya para bilhin ang mga shares ng Song Group. Boss Lu, gagawin ba natin? Tungkol sa shares, makipag-ugnayan tayo kina Beijachen. Pinaghihinalaan ko, magkakaroon ng galaw ang Liang bukas. Oo. Ma'am, hindi ka pwedeng pumasok. Bitawan mo. Boss Lu. Guminglan. Pagkatapos ng salo-salo, bumalik si Guminglan sa pamilya Gu. Anong ginagawa mo dito? Dito, ano? Nancy, pakinggan si Mama. Ang grupo ng Liang, malapit kanilang tirahin. Yung si Liang Yusheng. Hindi madaling kalabanin yun. Sabihin mo na kay Lolo ngayon. Ang pagiging chairman, huwag na nating ipilit. Jinonggu. Ano naman ang pakana, mo na yan? Huwag akong couldn't gamit ang Liang. Nancy. Hindi talaga nagsisinungaling si Mama sayo. Matagal nang pinaplano ng Liang Group ito, halos lahat ng mga veterano ay umalis na. Kung magkapatuloy ka ng ganito, wala kang kahit anong sansa na manalo. Kaya, Ginanggu, wala ka bang balak na tulungan ako? Labanan ang Liang. Ang pamilya mo, Gu, ay may impluensya. Kaya mo akong tulungan. Hindi ka lang ayaw akong tulungan, kati hinihikayat mo pa akong sumuko. Ganito ba ang tawag mo sa pagmamahal na isang ina? Sige na lang, Gu. Sa totoo lang, hindi naman kita kailanman itinuring bilang ina ko. Marami akong ginagawa, pakiusap, umalis ka na. Nancy. Lumabas ka. Cute na bata. Nancy, Sumama Kasakin. Y. Anong ginagawa? Lakit ka ba ng wala kang mata? Ma. Bakit ka nandito sa baba ng building ng Song Group? Pumunta ka ba para hanapin na si Lunyan CI? Ano? Hindi ka ba niya pinapasok? O pinalayas ka ba naya? Ma, matagal ko nang sinabi sa'yo, yang si Lunyan C, isa lang yang ingrata na walang utang na loob. Tingnan mo naman, pagkatapos mo siyang tanggapin. Gaano ka kabait sa kanya? Siya? Paano kanya tinatretong gayon? Sinyaw, huwag sabihan kay Nancy. Mo siya. At saka. Sa mga taon na ito, ang dami na niyang pinagdaanan. Ano na yon? Dahil ba sa paghihirap niya, may karapatan siyang ipasa ang sakit niya sa iyo? Ma, hanggang ngayon ba hindi mo pa nakikita? Si Lunianzi, hindi siya ang anak mo. Kaaway natin siya, hindi siya kasali sa pamilya.
Ma, bukas na ang. Seremonya ng Liang Group. Paghawak ko na ng tuluyan ang Liang Group. Siya si Lunyansi ay tuluyang mababangkra. Ma, galit ka na rin sa Song Group. Bukas, gagawin kong kasaysayan ang Song Group. Sige, abengin kayo na lang yan. Sakto ang dating mo. Gusto ko sanang ihatid sa'yo ang imbitasyon. Hindi mo kaya takot kang pumunta. Abot a kayo ng tama sa oras. Ang batang tagapagmana ni Ginoong Liang ay bata talentado, ang kinabukasan ng Liang Group. Napakalaki ng potensyal. Iyak na mas unlad pa ang Liang Group sa pamumuno ng Batang Ginoong Liang. Ginoo ng Song Group, narito siya. Narating na ni Lu Nianzi. Bagong rina ng negosyo na Ning City, Lunyansi, narinig ko noong nasa kolehiyo siya. Natapos niya ang kurso sa loob ng 1 taon. Kahit sa libreng oras niya. Natulungan niyang umangat ang halaga ng Song Group ng mahigit 200 bilyon. Congratulations! Hindi ko akalain na talagang pumunta ka. Pero mabuti na rin. Dahil nandito ka na, makikita mo mismo kung paano magkabankrupt ang kumpanyang Song. Bankrupt ang Song Group? Bakit hindi ko narinig noon? Kahit hindi magkasundo ang Song Group at Liang Group, Kung gusto nilang mag-bankrupt ang Song. Sa tingin ko, ang sa kasalukuyang lakas, hindi pa kaya gawin iyon. Si Song Xinyao. Ano ng kalokohan sinasabi mo? Sinyaw, kahit papaano, ang Song Group ay isang daang taong pamilya. Ikaw, na pinalayas ng pamilya, Saan ka nakakahanap ng lakas ng loob magsalita ng ganito? Tiyo, parang may napagkamalan kang dalawang bagay. Una, apelyido ko ay Liang. Hindi Song. Pangalawa. Kung nasa kamay pa rin na matandang patriarchy ang Song family noon, baka hindi magtagumpay ang Liang family. Pero nayon, sa kamay ng isang laging nag-aral na bookworm, ang pamilya Song ay malapit ng malugi. Kahit bookworm lang, nagdala pa rin siya ng 200 bilyong halaga sa Song Group. Ikaw, ano ang nadagdag mo? Ano nadagdag kayo sa Liang Group? Sige. Hayaan mo akong sabihin sa'yo. kay Liang. Zhang Hong. Bakit ka napunta sa kumpanyang Liang? Aldo, Chen Ming, Emar Song, huwag sabihing wala kaming konsiderasyon. Kaya lang, ang bagong pinuno ng pamilya Song ngayon ay talagang. Hindi karapat dapat sundan. Hay nako, noong si Jisong ang namumuno noon. Mabuti siya sa amin, lampas sa inasahan. Simula nang si Lunyansi ang umupo, aba, kung ano-anong bawal, kung ano-anong kontrol. Hindi na namin kaya yon. Kung ganitong pamamahala ang meron sa kumpanya, Hindi magtatagal, siguradong kailangan din ba nating humanap ng ibang daan? DP8 sila ang elite team ing Song Group? Bakit na yan? Sumama na silang lahat sa Liang Group. Narinig ko noon na ginastos ni Amang malaking halaga para tiklopin silang lahat. Nag-invest in million-million. Ang top technical director, si Zhang Hong, Ang top design director, si Ado. at ang Sales director, is I, Sean Mei. maaring sabihin na ang mga produkto ng Song Group ngayon Ay halos umaasa lang sa kanila. Lunyansi, ito ba ang kumpanyang pinamamahalaan mo? Ganito na ba ang kalagayan ng operasyon ng kumpanya? Sabihin mo sa akin. Paano na pamamahalaan ang kumpanyang ito? Lunyansi, naalala ko na ang pangunahing produkto ng Song Group. Kahit papaano ay may halagang bilyon, hindi ba? Gayon na inagaw ko ang linyang ito. Hindi ba? Pwede kong sabihin may nagawa akong sayang lang na. Yung Song Group nyo, sa pamumuno mo, nawala ang product line na yan. Mukhang mas malapit na sa pagkalugi, hindi ba? Oy, Monsieur Lu, biglang gumagsak yung software ng grupo namin. Hindi nakakayanin ng kumpanya. seremony ng paglipat sa Liang Group. Hindi maganda. May problema sa produkto ng kumpanya. Ang daming produkto. Ibinalik lahat. Ano ang sabi mo? Hindi maganda, Emarlo. Gusto kang tapusin ang kontrata.
Lunyan CI. Ito ba ang resulta ng trabaho mo sa nakalipas na panahon? Ikaw. Gusto Ang pamilya Song Malugmok sa pagkabangkarot. Paanoon pa sinabi ko, isang probisyanang galing sa baryo, paano niya maayos na mapamamahalaan ang kumpanya? Sa tingin ko, tawagan na natin si Lolo. Bawiin ang lahat na shares ng Song Group na hawak niya ngayon. Saiji, at tawagan ko na ngayon. Hindi na kailangan tumawag. Yung plano nilang umalis, Pinag-usapan namin yan. kasama na yung pag-alis nila. Ako mismo ang Hinayaan ko silang umalis. Sadyang hinayaan. Lunyan CI. Ano biye? Ang alam ko noon, halos magmakaawa ka pa. Kahit taasan ang sweldo, ayaw nilang makipagtulungan sa'yo. Gayon sinasabi mo sa akin na ikaw ang voluntaryong nagtanggal sa kanila. Hindi ko talaga akalain na si Lunyan Si. isa lang pala siyang nagpapanggap na may magandang reputasyon. Sariling pamamalakad niya ang Ang mga empleyado niya ang nag-alisan, pero sinasabi niyang alam na niya noon pa, ang tigas ng ulo. Siyempre, kung hindi ko iyon ginawa noon, ipapaano alis na kusa sa kumpanya itong mga anay na sumisira sa kumpanya? Bukod pa rito, kung inamin ko agad ang lahat na ito noon, paano pa sila makakapasok sa inyong Liang Group? Anong ibig mong sabihin, lukot na anay, Lunyansi? Anong ibig mong sabihin? Si Zhang Hong, nung una nakapasok sa kumpanya dahil kakles niya si Song Yuanshan, Naging Technical Director pa. Pero ang software na ginawa para sa Song Group punong-puno ng butas. Kahit ilang beses na nakaw na hacker ang impormasyon ng kumpanya, Zhang Hong, tama ba ang sinasabi kaya? Ikaf, Ani mo, horo kasananggalingan yan. Talaga ba? Sige na, mag-code ka. Pakita mo sa akin. Bake it? Hindi marunong, ano? Ang tagal mo ng leader, gayon utos-utos na lang sa mga empleyado? Ikaw naman, alam kayo na best friend ka and I Zhou Hongfang, DBA? Ito ang bracelet na dinisenyo mo. Kung gusto mong maging unique, wala akong problema, pero Hindi mo pwedeng gawin. seryoso ka ba? Gapala. At ikaw pa, nakipagsabuatan ka sa ilang kumpanya para sirain ang Song Group at kunin ang milyong kickback. Ang tanong, ikaw ba mismo ang pupunta sa presinto para linisin ang usapan o ako ang magdadala sa iyo roon para linisin ito? Sinyaw na kapatid, ito na ba ang taong binayaran mo ng mahal? Mukhang ang Liang Group ninyo, sobrang eksperto talaga. Sa pagresiklo ng basura, ano? President Leong, huwag ka. maniniwala sa kasinungalingan ni Lunyans. Kami. May silbi kami, Liang. Unal Yang, Kami tauhan ng kumpanya. Maghahaligi ng kumpanya. May silbi. Halajai, Umalis. Leong kami. Umalis. Lunyan siya. talagang minamali kita. Pero kahit na sila tatlo ay mga inutil, ayos lang. At least nakakahanap pa rin ako ng mga inutil. Ikaw. Ang grupo ng Song, ni isang inutil, hindi makahanap. Liang Sinyaw, anong ibig sabihin na sinasabi mo? Ano, hindi nyo ba tiningnan ang mga stocks na hawak nyo pagkatapos ng opening gayon? Hindi na yaw biye Nikita? Ang laki ng bagsak ng presyo. Tapos na ang Song Group. Ano? Ang Song Group malapit ng magdelist. Walang papasok sa trabaho ngayon. Kahit may pumasok, hindi natatagal ang Song Group hanggang bukas. Ang lakas ng loob mo. Sinyaw, huwag mong sabihing si Uncle ang magpapalala. Yang estilo mong bumili ng mahal at magbenta ng mura. Short-selling ing stocks. Kung gusto mong sirain ang iba, masasaktan ka rin. Akala mo ba wala kaming ginagawa sa Song Group? Hello, Accounting Department. Agad ipadala sa Securities Department ang 1 trilyong pondo. Ano, ngayon dumating ang mga tao ng Securities Exchange at Tax Bureau, mga account ng kumpanya. Pansamantalang na freeze, hindi ba? Walang pera, walang tao. Ano ang gagawin ng Song Group para makipagkumpetensya sa amin? Sa Tanjang Kiao. Mas mabuti pang magmadali at kusang ibigay ang lahat ng shares. Kung hindi,
mamaya. Walang makakabili kahit basura. Tama na. Onko, third uncle, lumilit na ang halaga ng shares ng Song Group ng 2 katlo. Ano pa ang pinag-isipan ninyo? Tapos na. Tapos na talaga ito. Ganap na tapos na. Lunyan, sabihin mo. Ano nang gagawin natin ngayon? Bot kinakabahan? Tao at pondo, lang yan. Liang inyaw, di ka ba naniniwalang? Walang paghahanda ang song group namin? Pumasok na kayong lahat. Magandang Luzong. Hindi ako nagkamali ng tingin. Chairman ng Hackers Association ng China ang nasa tapat. CG, Ma, National Computing expert. Balita ko may kumpanya nag-alok ng 30 milyon kay Ginoong Ma pero tinanggihan niya. Ano yun? Kita mo na sa tabi ni Ginoong Ma? Si Jinung Shen Tao, si Shen. International na sales expert. Kung gugustuhin, Tumawag sa C ng top 500 companies para makipagnegosye. At yung babaeng si Ginangning. Parang siya yata ang director ng Dragon Design Institute o Yung mga disenyo niya, bawat isa may turing na obra maestra. Beijing kinokolekta pa ng mga royal family sa ibang bansa. Dito, bawat isa. ay may kakayanang magdulot sa industriya, silang big time tao. Nandito pa sila lahat para sa Song family. Yung mga umalis kanina. Mukha talagang pabigat lang sila. Liang Xinyao, ano kamas, yung bagong empleyado ko kumpara sa inyo, Liang Group. ano naman? Hindi pwede yan. Malapit nang mabangkrop ang Song Group. Nasisiraan ba kayo ng ulo? Ang lakas ng loob niyong sumali sa Song Group. Kalaman ni MR Lu sa teknolohiyang pangkomputer. Mas mataas ang kumpanya rito sa pamumuno ni MR Lu. Ang teknolohiya ng komputer ng bansa ay tiyak na mas lalago pa. Kaat handa akong sumali sa Song Group. Ang magandang gawa, kailangan din ng taong may mata para pahalagahan. Nakita ko na ang bagong produkto. Ang pinakabagong inilabas nila. Walang klis, napakabas. MR Liang, ang panlasa mo at ang kay MR Lu, napakalayo ng agwat. Ang pangkomersyal na mata ni MR Lu ay walang katulad. Sumama sa kumpanyang ito ang magkakaroon ng progreso. Mr. Liang, mukhang sa pagkakataong ito, natalo ka yulit. Mga investor na narito. Bagamat bumagsak ng husto ang mga stock ng songs, nariyan pa rin ang aming core team. Mag-invest sa song, sigurado ang kita, walang talo. Wenjia, ano pang hinihintay natin? Bilisan ng bumili bago magtaas ulit. Matulungan mo AKO. Tulungan pababain ang stock ng Song. Alam ko, Malakas pa rin ang Gu family. Mo. Ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Pekisa pa. ako, Mingwon. Huwag imo ka noon. Kami rin ang mga kamag-anak mo. Wenjia, Minglong, sinyan si tunay mong anak na babae. Tama ang hinala ko, sobrang laki ng laro ng Liang Corporation ngayon. Ang mga investors sa lugar na ito lang ay hindi sapat para makapagbago ng sitwasyon. Nasa nanay ko ang lahat. Nanay! Hayaan na lang. Anak na babae ay anak na babae. Pagtanda niya, pakikasal siya ng maaga. Para es adote. Tara na. Nanay! Niyan si, ngayong pagkakataon. Hinding-hindi ka iwan ni nanay. Tay okay calling BA? Ayos lang si tatay. Ano na naman dramatu? Manglong. Hindi ko sana sasabihin sa'yo. Noon. Iniwan kita. Dahil. Nalaman ko na may malubhang Papa.
Kung gusto mong bumalik sa pamilya Song, ayos lang. Hinihiling ko lang na sana huwag masyadong magmalupis sa pamilya Liang. Mapoprotektahan mo ba ang anak natin? So, namamana pala Ganon ba ang trato ng pamilya? Natunay kanilang sa mundong ito. Ako at si Papa, ang totoong nagmamahal sa iyo bilang pamilya. Hanggang ngayon, Hindi ko naman intensyon na tuluyang puksain ang Ang hiling ko lang, hindi na muling magiging banta ang pamilya Song kay Ako. Nancy, hindi ko siya pwedeng hayaan na mapahama. Ange Grupogu. Ay Pagbibigay ng pondo. Tulungan si Liang. Minglan ikaw. Anaku. Kuya Tio. pwede kong tuparin ang pinangako kay Mama kanina. Na hindi ko kayo sisirain. Simulan gayon. Pwede ninyong ibenta ang mga hawak ninyong shares ng Song Group. Sa merkado. Bibilhin ko ito based sa presyo bago magbukas ang merkado kanina. Gagawa ng pagbili. Zinyo. Totoo ba lahat ng sinasabi mo? Zinya ha. Talagang napakabuti mong pamangkin. Dinazayang gong pagalagya kayo sa'yo. Mas mabuti ka kaysa sa alang kwentang si Lunyanzi. Mas magaling ka. Ibebenta na natin ito. Ibenta na, o. Kir. Huwag kayong mag-alala. Ang pera para sa shares. Agad ko itong ipapadala sa inyong account. Ano sa tingin nyo? Ikaw ngayon ay nag-isa na lang talaga. Ang grupo ng Song. Malapit nang magretiro sa mukhang hindi na magtatagal. Alis na sa merkado. Hindi madaling umalis sa merkado, di ba? Ano? Gayon, kahit si Mama ayaw na tumulong sa'yo. Sino pa ang tutulong sa'yo? Ano kaya? May mag-invest pa kaya sa'yo? Isang probisya ng kit ka lang. Anong resources ang meron ka? Isang malapit ng mabangkrut na kit, anong ikinatuwa mo? Natatawa ako sa mga taong hangal na di nila. Alam mo, Bakit hindi iniwan ni Lolo ang pamilya Song sa'yo noon? Kashi hanggal ka. Wala akong masyadong resources ngayon. Pero, meron pa akong mga disipulo. Disipilo. Ito. Bakit ang mga tagapagmana ng pamilyang Bay, Fu, at Fu ay narito lahat? Hindi pa pwede mag-aral kahit nasa KTV? Ano? Kayo ba? Si Lunyanzi sumama rin sa pag-aaral. Yung ilang mga kaklase. Master. Sabi ni Lolo, inulungan niyo akong makakuha. Sa pagkakataong ito. Yaro ka pa ba? Ang stock ng Song Group. Biglang tumaas ng double. Ikaw talaga, Liang, Kazal anak. Kanina hawak natin ang stock ng Songru. Ngayon, dapat nakakita tayo ng ilang milyon. Sasabihin ko, sa pagkakataong ito, hindi kami titigil sa Liang Group ninyo. Hindi pa tapos. Ano nangyari to? Painapiay kayo? Nag-invest kayo sa isang probinsya ng babae. Hindi ko alam kung matindi si Master, pero alam kong may mga taong ginugulo ang nag-aral at di tumitigil. May mga tumutulong sa iba, nagbibigay kaalaman. Kung ikukumpara, kitang-kita ang pagkakaiba. Liang Xinyao, mukhang hindi nagtipid ang pamilya niyo sa pagpilit pabagsakin ang Song Group, ano? Ayon sa estilo ng Liang Group. Ang ganitong galawan. Tingin ko malamang abot sa ilang daang bilyon ang mawawala.
Kahit pa listed company ang Liang Group. Kung ganito ang gastusan, baka matindi rin ang tama niyan. Konting-konti na lang, kaya na natin pabagsakin ang pamilya Song pa. Alam kayo may pera ang pamilya Yang. Ali ka diyon. Liang Sinyaw, umaasa ka pa ba na susuportahan ka ng pamilya Liang? Sa mga nakaraang taon, halos puro utang na ang pamilya Liang, umabot na sa halos 1 trilyon. Sa pagkakataong ito laban sa pamilya Song, iyan ang mga desperadong hakbang Gusto nilang lamunin ang pamilya. para maibsan ang krisis. Sayang lang, kapatid, mas magaling pa rin sila sayo. Hindi ito totoo. Tari. Sabihin mo sa akin, hindi ito totoo, te. Tutuito. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Hindi ba sinabi mo sa akin na alam mo ang lahat ng kahinaan ng Song Group? Hindi ba sinabi mo na ang mga taong ito ay magiging mga tagaruhay natin? Hindi ba sinabi mo na hindi tayo matatalo? Ano, Tungeyong? Sabihin mo sa akin. Malulugi na ako. Hindi. Ayoko. Ayoko maging mahirap. Ayoko. Kyo. Hindi ba nailipat ang pangalan ko sa pamilyang Liang? Nasa pamilya Song pa rin ako. Pamilya pa rin natin ito, di ba? Kyo. Huwag mo akong tawaging tito. Inahamak mo ako, nalugi ng 10 bilyon. May gana ka pa talagang tawagin akong tito. Nyan say, dati mali ako. Huwag mo nang idamay ang sama ng loob mo sa akin. Yang MGA Stocks Daily. Tinjin MOBA Puy. Pwede ba, ibenta ulit sa amin sa dating presyo? Nga. Tignan mo, hawak mo na lahat ng shares. Ikaw na ang may control. Babay ka naman. Balang araw, mag-asawa ka rin. Sa hinaharap, ang dami mong hawak na shares. Baka maharap din yan. Sa inarap, ang dami mong hawak na shares. Baka mahirap din yan. Oh, tama ka naman. Kaya, sino mag-invest? Yang dagdag na ibibigay ko na lang sa kanya. L'union si. Naiintindihan mo ba? Kami ang tunay mong pamilya. Pamilya. Nung sinaktan ako kasama si Song Sinyaw, itinuring niyo ba akong kapamilya? Nung sumama kayong lahat kay Song Sinyaw laban sa akin. Sino ang nagturing sa akin bilang pamilya? Sa lahat ng taon na nagdusa ako, kahit bumalik ako, walang nagbanggit tungkol dito. Walang nakakita, kayong mga taga-Song. Bumagsak kayo sa ganid na puro pera lang ang nasa isip. Ang desisyon na alisin ang shares ay ideya ni Lolo. Pero, pwede pa rin pumunta sa pamilya Song para kunin ang pera. Pero ang mga parte, kalimitan na yan. At ikaw, Song Xinyaw, alam mo kung bakit ka natalo. Dahil lahat ng inaapi mo sa eskwela, tumulong sa kinsalihim. Tumulong silang malaman ko lahat ng kilos mo. Lahat ng ginawa mo, matagal ko nang alam. Kaya, kung nasaan ka ngayon, ikaw ang may kagagawan yan. Akala mo, kaya mo manipulahin ang lahat, pero pasensya na. Napahamak ka. MR Lu, handa na ang lahat para sa company year-end party. Ang kita natin ngayong taon, double noong nakaraang taon. Natuwa lahat nang makita ang bonus. Kahit ano paman, bilang boss, dapat tugunan ko ang kita ng mga empleyado, di ba? Kakaibang talento ang meron ng ating boss Lu. Hindi tulad ng sa kabila, ang Liang Group ay tuluyan ng nalugi. Si Chairman Song Qingyao ay nawawala na ng ilang buwan. Lumabas ka muna. Opo. Hindi naman ako taong may kakaibang talento. Naniniwala lang talaga ako. Ang pinakamatatag na tagumpay ay nakasalalay sa sariling pagsisikap.
Ang mga dumadaan sa maling daan, may araw din sila.